Welcome to Angie Talks. Andito naman tayo ngayon sa isang panibagong episode kung saan makakasama natin ang isa sa very inspiring na tao. Isa po siyang empleyado hanggang ngayon. Pero kung bakit niya ginagawa ang online business na ito, so ngayon, ipapakilala ko ang taong ito sa inyo. Please help me welcome Miss Derly Norberte of Davao City. Hi, Derl! Hi, Ma'am Angie. Ayan, kumusta ka? Mabuti po. Oh, huwag kang kabahan, ha? Oh, relax ka lang. Okay, so ngayon may mga tanong ako sa'yo para Yes, ma'am. sa mga natin na nanonood sa atin at malaman nila paano mo minamanage yung oras mo as empleyado. Okay? Sige. So, first kong tanong sa'yo, paano mo ba nakilala at nakita ang online business na ito? Nakilala ko po siya through po sa isang stranger na tao. So, saan mo? Sa Facebook ba to o personal? Social media po. Okay, social Opo. media ulit. And, syempre, nakita ko lang po yung post niya. And, isa din po ako talaga na naghahanap. Okay. Kasi as empleyado po, nakita ko din po na kulang talaga. Ilang years ka na ba ngayon as empleyado? Going 8 years na po, ma'am. Oh, Sa pagiging employed ko. So, that time na sa pagiging empleyado, hindi ko pala makuha. So, yung gusto kong maibigay sa mga anak ko, lalong-lalo na sa magulang ko. okay. So, ngayon nakita ko ang post na pwedeng kumita sa online business. Mm. So, doon ko talaga Na-curious ka doon. Yes, nagtanong na ako na paano ba gagawin ng online business? Kasi may cellphone ako, may connection ako, kaya lang wala akong negosyo na paglaanan. O kaya, ano yung negosyo yung pwede kong Nasa simulan? cellphone. Yes. Tama? Okay. Sige. So ngayon, ano yung naging reason mo? Bakit mo ginagawa ito? Bakit ka nag-decide? Unang-una, kulang talaga yung sahod sa Okay. pagiging empleyado. And nakita ko din na lumalaki yung mga anak ko, lumalaki din po yung expenses namin. Tama. Correct. And nakita ko din na hindi talaga enough na ngayon isa lang yung source of income. Tama yan. Tama. Kaya etong online business ang una kong nakita na opportunity. So, next kong tanong, sa anong paraan ka nakapagsimula sa business? Or ano ba yung ginawa mo pa to start? Kasi normal, negosyo pinag-usapan natin, may kapital. Yes. Kasi marami dyan, nanonood, akala nila, or mag-message ka agad sila, ay may puhunan pala. Diba? Parang, ano yung pagkakaintindi natin pag sinabing business? Diba? So, Tama. anong paraan ang ginawa mo to start a business? Nung nakita ko ang online business, wala talaga akong hawak na pera. Okay. Kaya lang, gusto kong magsimula ng negosyo na kahit nasa trabaho ako pwede kong gawin. So yung paraan na yon, hinanapan ko lang siya talaga. So, umutang po ako. So, in short, utang. Utang. Nagdagdag ng utang. Yes. Oh, ayan. Nung time na nakapag-loan ako, nag-loan ulit. Okay. Nadagdagan yung utang ko. Kaya lang, nilakasan ko yung loob ko na sinabi ko sarili ko, kailangan kong magsimula ng opportunity, ng negosyo na eto yung maibibigay ko para sa mga anak ko. Kasi nakita ko as pagiging employed, sa pagiging empleyado, sa buhay empleyado, hindi ko talaga nakikita at hindi din ako tinatanong employer ko na kung kailan ako Yes! Hinihintay mo lang talaga kung ano yung desisyon ng employer mo. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan kong hanapin ano yung opportunity na kahit nasa trabaho ako, pwede kong gawin. So, Okay. eto na yung online business na Sige. nakita ko. Okay. So anong nabago sa'yo dahil sa business? Dito yung pinakamagandang tanong. Ano yung nagbago na habang nag-iempleyado ka ngayon, ginagawa mo na itong online? Grabe, malaki. Kasi unang-una, attitude talaga. Wow. Number 1, isa talaga na nabago sa akin kasi dati, di ba sa pagiging employed, kailangan talaga isa lang yung nasa isip mo, nakafocus ka lang sa trabaho mo. So, pero nung nakita ko ang online business, sabi ko, may training sila. Nung time na nagte-training na ako sa online business, doon ko na-realize na posible pala. So, yung attitude mo, unang-una, eto pala talaga yung parang mabago yung mindset mo ba na, ay, eto siya, nagawa niya.
Why not ako? So, inobserve ko lang talaga sa sarili ko kung ano yung mga unang-una nilang ginagawa. Unang-una nilang step, paano na ginawang online business. So, ang ginawa mo, nag-observe ka at nangopya na. Yes. And inaral ko din siya hanggang natuto ako. Okay, sige. So, ngayon, bakit mahalaga ang mag-take ng risk? Kasi maraming tao nagbi-business or gustong mag-business kaya lang takot Yes. dahil sa risk. So, bakit mahalaga mag-take ng risk? Ano yung nakita mo? Nung time na nag-start na ako, Ma'am Angie, sa pagte-training, doon ko nakita na posible pala na mabago yung buhay natin sa online business. And doon ko din na-realize na kailangan kong gumawa ng bago para merong magbabago sa buhay namin. Tama. Yun yung isa ko talaga na nakita ko sa online business. Sige. So ngayon, ano yung turning point ng buhay mo? Na nag-decide ka maghanap ng opportunity. So, saan banda doon? Na yung nag-isip ka na talaga na kailangan ko na talaga maghanap ng another opportunity or magdagdag? Nung time na nagkasakit yung mama ko, Okay. na as in, nakita ko talaga yung bang hindi yung gusto mo na sanang ako na lang yung magkasakit, wag lang kayo. Yung mga ganong bagay, kaya ako nakapag-decide na kailangan kong maghanap ng opportunity na pwede kong masimulan na kahit nasa trabaho ako, pwede ko siyang idadagdag. So that time, nakita ang online business, nilakasan ko lang yung loob ko. Kasi ang nasa isip ko, hindi pwede habang buhay ako magiging empleyado. Correct. Kasi lalo na yung sa nangyari sa nanay mo. Yes. Na gusto mong tumulong pero Correct. wala pa eh. Tama. So, tama yung ginagawa mo. So, ngayon, ito na. Ano na yung nangyari? No, after you join. Kasi ang iba, magtatanong yan, mako-curious. So, may nangyari na ba sa'yo? Andyan ka pa rin naman sa work mo. O, di ba mga ganon? So, yun yung nakaka-excite sa lahat ng nanonood, lalo na ikaw na empleyado. So, katulad kay Derly, pakinggan mo, ano na bang nangyari sa kanya after she joined itong business na online? Grabe. Ang laking tulong po na yung naghahanap ka sa simula ng pangpuhunan mo and nilakasan mo lang yung loob mo na makapagsimula ng negosyo. Hindi ko akalain sa isang buwan, nalagpasan po yung sahod ko. Na hindi ko alam na eto na pala yung income ko. Hindi ko namalayan sa araw-araw kong ginagawa ang online business. Eto yung kumita ko ng ganitong halaga. And grabe, ang laking tulong ko sa pamilya ko. Lalong-lalo sa mga anak ko. Na yung gusto nila ba na may gusto ko ng ganito. Kahit sa maliit na bagay, nabigay ko sa kanila. Wow, nakaka-touch. Kasi katulad din ako ni Derly, isa ding nanay. Kasi dahilan natin bakit natin ginagawa ang ganitong mga opportunity. Kasi hindi na to para sa self natin. Yes. It's about our deepest wise. It's about our family. It's about our mga anak. Yes. Okay? Kaya, I'm very proud of you, Derl, na Thank you, nilakasan mo yung loob Angie. mo. Tapos, ayan, nalagpasan. Yes. Ganon din yung nangyari sa akin. Nung nalagpasan ko yung sahod ko. Pero as in, wala pang lagpas yun eh. Nag-decide ako na sabi ko may nakikita akong future dito. Yes. Pag ito pala gagawin mo, mas malaki ang opportunity Grabe. na makukuha mo. Diba? Okay, next natin. So, and now that you're doing this business, so ano na yung mga achievements na nangyari sa'yo? O yan, ano mo sa kanila? Ano na nangyari sa'yo for how many months? Ano yung nakuha mo na? Ay, grabe. So, ang kagandahan pala talaga ng online business, mababago yung attitude mo, mababago mo yung mindset mo. Hindi man siya given na talaga yung kikita ka basta gagawin lang yung negosyo. Kasi wala naman talagang magsisimula sa meron agad income. Correct. Kailangan talaga simulan. Kasi yun yung expectation ng Yes. iba na pag-join ko, yayaman ba agad ako? Yes. Kikita ba agad ako? Yes. So, it takes Time talaga. Kailangan talaga mag-effort. Kailangan mag-sacrifice.
So, nung time talaga na nalagpasan yung sahod ko, nasabi ko sa sarili ko, eto pala yung negosyo, eto pala yung opportunity na pinakita ni Lord sa akin. Na kahit nasa trabaho ako, kahit ginagawa ko sa trabaho ko, Pina-part-time mo pa lang, di ba? Yes. So, posible pala. Ang importante lang talaga, Ma'am Angie, willing talaga tayo na magpa-guide, and syempre tayo talaga mismo sa sarili natin na kailangan natin magdesisyon sa buhay kasi wala namang imposible, kasi kung nakikita natin yung mga opportunity, marami. Kaya lang, para sa akin, hindi ko alam kung anong opportunity yung pwede kong simulan. Correct. No, buti na lang, Yes! dito ka na ngayon. Yes, Nakastart ka grabe. na. So ngayon, what if hindi mo nakita ang ganitong opportunity? Ano sa tingin mo? Ano ka na ngayon? Yun! Hindi mo nakita. Ano ka pa rin hanggang ngayon? Empleyado. Empleyado Yung isip na. ko, empleyado pa rin. Nahihirapan pa rin. Nahihirapan and naghihintay sa sahod na grabe yung hindi ko naman minamaliit yung pagiging employed kasi empleyado ako. Nabuhay kami sa pagiging employed. Correct. Tama naman. Kaya lang, ang sahod talaga kulang na kulang. Ma'am Angie, every quincenas ko po, kasi yung sahod po namin is 1530. So, malinis na po sa akin yung pinakamalaki 5,000 pesos. So, kaya nasabi ko sarili ko, kailangan pong maghanap, magdagdag ng or opportunity. Kaya ito yung nakita ko ngayon. Okay, sige, ganito. Panghuling tanong ko, kung may message ka sa mga nanonood ngayon, so, ano ba, nakagaya mo na isang empleyado, anong message or ano yung pwede mong maiwan sa kanila na bakit kailangan nila magkaroon din ng ganitong online business? Ayan, sa mga nanonood ngayon and nakikita yung video ko po, and unang-una talaga, kailangan mo lang magdesisyon. Walang aalisin kung anong meron ka ngayon. Ang kagandahan, mas maganda, dadagdagan po natin yung pagkakitaan natin. Kasi po, ang sa pagiging empleyado, hindi po habang buhay na malakas po tayo. Hindi din po habang buhay na okay din po tayo. So, while kaya pa po natin na masimulan yung tamang opportunity at kung nakita na din po natin yung opportunity, wag na po nating tagalan. While malakas pa po tayo at kaya pa nating mahanapan ng paraan, kailangan mo lang mag-decide sa sarili mo na etong negosyong ito yung magbabago ng buhay natin. Mangarap ka lang, wala imposible sa taong may pangarap. Ayan. So ngayon, narinig natin, maraming salamat sa pagbigay mo ng oras. Yes, Ma'am Darlie, Angie. actually si Darlie is from Davao City pa. So, nakapanayam natin siya direct from her mismo ang kwento ng buhay niya at paano niya ginawa. So, sa lahat ng nanonood sa inyo, wag na wag mong kakalimutan, don't forget talaga to always believe in yourself. So, this is Angie Talks. See you sa next episode namin. Abangan mo, marami pa tayong kakausaping mga tao kung paano binago ng online business na to ang buhay nila. Thank you so much for watching.